welcome to my vlog. Samahan niyo ako for a weekend walk. Ang plan ko today is maglakad hanggang Tagalog Fishing Village. So kasama ko nga pala yung kapatid ko habang naglalakad. And yun nga, plan nga namin pumunta dito sa Valenzuela Boardwalk. Mapapansin nyo na videohan ko dito yung map for Tagalog Fishing Village. Pero unfortunately, di na kami umabot talaga dun sa pinaka-boardwalk kasi nasa dulo pa siya talaga ng Tagalog. So, dito sa map makita nyo yung fishing, pavilion, swimming, dining, parking, restroom, at kung ano pang mga information na kailangan nyo malaman while walking here sa Tagalog Fishing Village. Main reason kung bakit gusto ko dito naglalakad is due to this view. Sobrang calming niya for me and at the same time, ang peaceful lang. At syempre, nagutom na rin kami magkapatid kaya inutusan ko si Bob bumili ng kwek-kwek tsaka ng squid ball. Ayan, meron na akong kwek-kwek tsaka gulaman. Perfect! Actually, matagal-tagal na kami naglalakad-lakad nito ni Bog. Siguro may 1 oras na din kaya kailangan ko na rin magpahinga tsaka kumain. Tuwan-tuwa siya kasi first time niya mapasama sa vlog. Kita niyo naman, ang laki namin parehas. Ayan, napapalakpak pa yan siya. Kasi nga, ang sarap nung kwek-kwek tsaka ng squid ball dun sa kay ate. Ayan, konting mumi-mumi lang. Habang hinihintay ko matapos kumain si Bob. May nakita na rin ako malalaking ibon. Kasi ang dami talagang isda dyan. Actually, pwedeng mamingwit dyan. Kaya nga siya fishing village. So, kung trip nyo, hindi pumunta kayo. Char! So, ayan, balik na ulit sa pagpapanggap ang ate nyo. Sabi ko kay Bob, videohan niya ako kasi nga, for the vlog. May pasayaw-sayaw pa ako dyan kasi feeling ko ang tugtog dyan ay shutdown ng Since nandito na din naman tayo sa Tagalog, sasamahan ko kayo kung saan mga pwedeng kumain dito. Actually, maraming kainan dito sa Tagalog eh. So, first na dyan is itong dampa sa Tagalog. Typical dampa na pwede kayong magpaluto ng mga fresh seafoods. So, ayan, konting lakad pa and makakarating na kayo dito sa parang plaza or view deck ng Tagalog. Makikita nyo dito yung landmark na Tagalog Fishing Village. Maraming natambay dito kasi very chill lang ang vibe. So, sa tapat lang din yan, itong cafe na to. Pwede nyong i-check yung cafe nila. And then, konting lakad pa, mapupunta na kayo sa Kamayan sa Palapat, which is dito madalas kumain kami ng family pagka may mga occasions. Kung naghahanap kayo ng chill cafe with friends, pwede nyo tong puntahan yung Handshake kasi masarap yung coffee nila and specialty nila yung Irish coffee. Kung naghahanap naman kayo ng date place or any family gatherings, maganda rin dito sa Alvarez Park Cafe. Meron silang resto bar sa pinakabungad pero pwede kayong tumawid dun sa parang tulay sa gitna ng lake. And dun yung fine dining nila. Kung gusto nyo i-try natin to for our next vlog, comment lang down below. And i-rate natin yung mga pagkain nila. Yan, tinuro pa nga ng kapatid ko yung mga isda dun sa pond ng Alvarez Park Cafe. Pero highly suggested ito if first time yung pumunta ng Valenzuela. Ito yung isa sa mga food park doon sa Tagalog. So halo-halo na stall yan. May samgyupsal and everything. So, kung gusto nyong bumisita, pwede nyong puntahan. Ipin nyo lang talaga sa Google Map yung Alvarez Park Cafe or Tagalog Fishing Village. Pagod. Pang 7 kilometer na daw namin to. Medyo malayo pa sa bahay namin. Ewan ko yung kapatid ko, baka pagod na. Medyo malayo pa guys. Siguro tansya ko may 2 kilometers pa. Uwi sa amin.
So, ayan. Ito talaga, balikan siya. Kaya siya umabot ng 9.33 kilometers. Hindi ko na rin namalayan na ganyan na pala kahaba yung nilakad namin. Kaya naman pala napapakanta na yung kapatid ko. Sobrang pagod ng paglalakad. Yan. Driver siya for today, ang itim-itim. Magde-date kami sa IKEA. Charot. Wow! Sana may parking para hindi kami mag-away. Diba ang itim mo? Bawal ng gano'n. Grabe pangit ko. Partida, natutulog ka na lang sa duyan yan. Tapos sasabihin ng puti-puti ko daw para magising. Hindi, yan. Maitim ka na ngayon. Pero ang itim ng mga kasama ko, Gano'n ka itim as in yung... toasted. Hindi nga lang toasted eh. Ito mukha ko toasted eh. Sila hindi lang toasted eh. Yan, di ba? Yeah. Pakita mo kung gaano ka pangit kalsada sa ano. Yan siya lang wala. Grabe ng magiging bashing natin eh. Makaka-cancel tayo agad. At least, di ba, dagdag views pa rin yung mga... Kailangan madaming bilhin natin kasi minsan ka nagpupunta doon. Ang uwi mo naman sa madami, bakit may pera ba tayo? Ano, budget 1K. Eh, isang gamit lang yun, sabihin mo, ano, madami. Yeah, magkano floor mag-load up, bibili ako 4. O di 400, 600 pa. Bili ka ng salamin. Bibilin kong salamin, yung salamin sa banyo. As in, literal na salamin lang. O di. Kasi ang hirap na salamin. Kaya nagtutoothbrush. Tsaka pa naghihilamos, di ba? Picture frame. Tapos saka na yung mga ano, yung parang organizer. Oh my God. Hindi ako inalisan ng may... Pag pumunta tayo ng ano, nung cafe dun sa may taas ng Mowai, sa may Apetitive. Ganito kainit. Hindi na lang. Diretso na tayo ng IKEA. Yeah. Oh my God. Parang okay lang dun sa gabi. Pero mag-dinner tayo kaya hindi na natin yung pupuntahan. Delivery ko din silang utensils. Baka bibili ka ng utensils? Bigla. Oo. Ako baka bumili ako ng mga mangkok na ano, na microwavable. Kasi yung plato, di ba yung plato sa bed? Diyos ko po! Diyos ko! Diyos ko! Uy, may nakakit ba? Hindi. Ang bilis nun. Bibili rin ako ng mga mangkok na microwavable. Kasi dalawa na lang yung microwavable na mangkok doon sa bahay. Tapos 4 na platong microwavable. Yeah. Ako lahat ng bulak. Nagpapabili naman siya, no? Siyempre, hindi ko nasisingilin yun. Ano pa naman yun? What is man? Ibang mo naman. Alam mo, ang dami ko na namang i-blame dito. Dami ko ikakat dito. Kasi kaperahan, Bahala kami dyan. Hindi ko fast forward. para na lang. Naka times 2. Okay, nagsabi lang sa akin ng dalawang manager ko. Marami silang gusto ko ipagawa pero for now daw, mag-observe muna ako. Kasi parang at the end of the day, parang papapiliin pa rin naman nila ako kung saan ko gusto. Di ba? People management or sa technical. Hindi mo naman kukunin lahat. May portion May lang. portion na, syempre IT, ay dapat ko pa rin talaga yung pagiging technical. Pero kung Pero pipiliin, pasulyap-sulyap. kung pipiliin ko yung people management, Doon ka focus doon talaga ang focus. Parang
Itabi mo nga. Yan. May stabilizer pa para sa kotse. Gimbal. Pag continuous kong nagawa-gawa tong channel na to, pag-iipunan ko yung camera na yan. Sa ngayon, okay na muna yan. Yung ano nga din daw, yung boyfriend ni Ross, gusto din mag-vlog. Then pinanood niya yung yung mga vlogs natin. Sabi niya, gusto daw ng boyfriend niya pag daw nag-vlog, may gamit na. Sabi ko, ano mo muna, itansay niyo muna kung magiging consistent kayo makakapag-upload. Kesa naman nandyan na nga yung mga gamit, tapos pag-upload kayo. Pero eventually, hindi nyo rin pala feed yun. Ganun pa naman yun. Oo, ganun ugali ko. Alam mo, siyempre sa una, may gusto mo ganito, ganyan. Kapag ipunan mo, ngayon kapag may pera ka na, nabili mo na lahat, wala na, tamad Saka na ka ako. natatama rin. Oo. Ako naman, di ba nga, sabi ko sa'yo, bago ko bumili ngayon ng gamit. Kasi, pansin ko talaga sa sarili ko, parang sobrang sauna lang kasi. Kumbaga gusto ko muna may mapatunayan na Magiging consistent. consistent. Kasi, kagaya nun, yung sa Kindle, di ba? Gusto ko bumili ng Kindle kasi, syempre, andyan lang. Magkano lang naman ang Kindle kung 2,000, 6,000, 7,000. May ganung presyo. Pero, kung bibilin ko siya, tapos hindi ko naman din magagamit. So, yung 6,000 ko, hindi ko siya ma-ROI. Diba? Kaya gusto ko, bago ko siya bilhin, makabasa muna ako ng 3 book sa loob ng 3 buwan. Ano nangyayari? Hindi naman, hindi ko nagagawa eh. So, kailan ko lang masumpungan na makapag... Nakikita. Okay lang yan. So, bibidyo na natin mamaya pag nasa pag nasa monumento ka. Hindi na natututo. May aabot naman na tayo na yun. Hindi na Gcash. Hindi tayo mag-aabot. Hindi natin sila kukonsintihin. Saka video po kayo, kitang-kita dito sa camera po namin. Nasa third lane po kami. Hindi pala nakaharap natin pala ng video. Mamaya, kabila ko. Bado. 1, 2, 3. Sa Pangarap din natin tuloy sa Unplug your charger. Battery level is at 80%. Buti walang nanguhuli. Sagad na sagad siya. dapat nga sila inuuli mo ngayon. Sila na nanguhuli. Wala. Okay na. Hindi pa pala. May biglang pakita dun sa dulo. Surprise! Sir. Gilid ka po muna, sir. Naka-ano? Ng 300 yun. Sabi kasi nila, ang alam ko, pangkape na lang eh. Tapos sabi ko, ano po bang kape nyo? Starbucks? Ha? Parang yung nanghuli sa atin. Hindi naman, pili ka na lang dyan, sir. May McDo, Jollibee, Starbucks.
paano mas mapapababa yung pagbibigay nila. So, mga ganun. While, yung mga nasa lower class naman, hindi sila apektado. What is tax? Yun yung sabi niya mismo, what is tax? Tapos, syempre, sila rin yung mga nakikinabang ng mga proyekto ng gobyerno na, yan, kaya yung mga tupaday. Pero yung mga middle class, working class, wala. Sila yung umapasan ng bigat ng tax. Kaya parang, sabi niya, hindi naman niya ina-encourage na magtrabaho lahat sa ibang bansa, pero parang practical wise, mas okay. Kasi mga middle class, sila rin yung may capability na na makapag-ibang bansa. Kumbaga, meron silang means. May pera naman kahit papano na mababang gastos pang start doon sa ibang bansa. Compare na, parang sabi nila, magpapakaalipin ka na. Parang, choose your hell. Sabi, choose your hell. Kasi ganun din naman eh. Pagdating mo din naman doon, exploited ka rin naman. Dito rin naman, exploited ka rin naman. Pero, in terms of benefits, Ganda no? diba? Ito rin itong webs ko. Baka magamit ko. Iisip mo no? Time check! Alas 5. Malis kami sa bahay 2:30. Diba lang? 2:30. Nakarating kami ng MOA. Salamat naman, sobrang traffic. Kaya ko pa din. Nakarating kami 5 PM. At naghanap na ngayon ng parking. Nasa 7th floor na kami. Sa sobrang dami ng sasakyan. Ganun pala yun. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Gutom na yan. Gutom ka na? Offer. Muna kami sa bistro. Tapos, gutom na ang person. Ay, bago mga karta. Gagawin ko lang. Okay. Bukbok to! Matigas yan talaga. Ah. Okay na.